dami-dami pong nagtatanong sa amin, hindi ba legally adopted si Lotlot, si Matet, si Kiko at si Kenneth? Ay, nilinaw ko po mismo ito kay Miss Lotlot de Leon. Siya po talaga ang tinanong ko. Sabi ko, anak, kayo ba ay legally adopted ng mami nyo? Anong sagot? Ang sabi niya, hindi po kami legally adopted. Noon nga pong lamay, si Ian naman po yung nasa front. Pronto Kami talaga. pong apat ay nasa likuran lang. Romel, nakakalungkot itong revelasyon na ito. Siyempre, ang mga naiwanan ng superstar sa bahay na tinirhan nila ni John Rendes, kumpleto. Alam mo ba kung ano ang ginawa ni Ian? Anong ginawa niya? Hindi niya sinabihan ng kanyang mga kapatid, wala siyang sabi-sabi, hinakot po niyang lahat ang gamit ng kanyang ina mula doon sa bahay. Hindi mo itinuturing na kapatid si Lotlot, si Matet, si Kiko at si Kenneth. Kasi hindi mo inimbitahan eh. Porque ba ikaw yung biological son, soul heir, yung mga kapatid mo, baliwala na lang. Ngayon si Matet, nag-post. Ano ang sabi niya? Sana sinabi mo rin ang mga pagkakamali mo. Ayan na. Sana hindi mo ine-enjoy ito. Ang mainit na chika! Ang mga walang prenong intriga. Ang mga pinagpipistahang kontrobersiya. Tungkol sa kanya, tutok na dito lang sa Showbiz Now! Yehey! Kumusta na po kayo mga pinakamamahal naming kachika? Nako, bukod po sa pinoproblema ng buong mundo, dito po sa ating bayan, may mga krimen din pong nagaganap. Lahat po tayo ay apektado. Isa lamang po ang hiling namin sa inyo. Isa lang po talaga, panalangin na sana isang araw matagpusan nating lahat ang mga paghamong ito. At syempre, kami naman po dito sa ating programa, wala po kaming hinahangad kundi ang bawasan ang inyong lungkot, ang inyong pag-aalala. Kami na po muna ang bahala sa inyo kahit pansamantala lang. Di ba naman, Romel Chica? Tama, anumang negatibong naririnig ninyo, naku, gawin natin positibo ang lahat para maging masaya po tayo. At kami lang po muna ni Romel Chica makakasama nyo ngayon dahil si Wendell Alvarez po ay may inasikaso sa kanilang probinsya. Pero kompleto pa rin po tayo dahil kasama namin kayo eh. Di ba naman? Kaya saan po ba tayo magkukwentuhan? Dito lamang po sa inyong programa, aming programa. At ito po ang Showbiz Now! Ano feeling? Dadalawa tayo. Nakakapanibago. Hindi na dati magkakatabi tayo ngayon. Oo. Ayan. Pero ito, dire-diretso na po tayo. Yes. Sinabi po ni Ian De Leon sa isang panayam niya na siya po ang sole heir ng ating namayapang national artist at superstar na si Miss Nora Honor. Siya po ang solong tagapagmana. Are you the sole and legal heir of your mom, Nora Honor? Kuya Rico, yes, I am. At ang dami-dami pong nagtatanong sa amin, hindi ba legally adopted si Lotlot, si Matet, si Kiko at si Kenneth? Ayan, Yan dapat ang tanong. maklaro dapat talaga yan. Kasi laging sinusundutan yan ng, bakit sila wala? Bakit sila wala ang ganun? Oo. Diba? Kasi ayon sa batas, di ba? Yes. Ang bata, basta legally adopted, sa batas natin, pantay-pantay ang mana. Correct. Biological, kids, at saka yung mga adopted. Yes. Pantay-pantay. Pero ito po, mga kachika, nilinaw ko po mismo ito kay Miss Lotlot de Leon. Siya po talaga ang tinanong ko. Sabi ko, anak, kayo ba ay legally adopted ng mami nyo? Anong sagot? Ang sabi niya, kasi kako merong mga kwento na ang nag-adapt daw sa inyo ay si Mamay Tunying, ang namayapang ina ng ating superstar. Sabi niya, tita, my lola has nothing to do with this. Sabi niya ganon. Ang mami ko po, ang nag-adapt sa akin, pero hindi po kami legally adopted. Ayun. Hindi po. Siya mismo ang nagsabi, hindi sila legally adopted. Galing na ito kay Lotlot. Oo. At nung dumating pala siya sa buhay ng kanyang mami, minor de edad pala ang superstar. Kaya hindi pala pwedeng Hindi pwedeng ilagay sa agad. pangalan. Oo, yun. Okay. Pero, nung ikasal na po, si Christopher De Leon at si Nora Honor, ayun na, nagamit na niya pati ang apelyido ni Boyet. Kaya ang tunay na pangalan po ngayon ni Lotlot sa Birth kanyang birth certificate. certificate ay Charlotte Jennifer Villamayor De Leon. Okay. Yun, Maliwanag na po Pero ito, siya lang ha? ang De Leon, ha? Siya lang, yung tatlong kapatid, Villamayor. Oh. Villamayor. Sa kanya rin ang galing. Siya lamang po ang sumunod do sa apelyido ng kanyang ama. Charlotte Jennifer Villamayor De Leon.
Ayun. Yun. Klaro, ha? Napakalinaw na po Oo, niyan, mga oo. kachika. Kasi ang dami-dami nagsasabi, hindi, legally adopted. Hindi. Kasi si Mama Itunya nga nag-adopt. Ito na po, mula mismo kay Miss Lotlot de Leon, hindi sila legally adopted. Kaya tama yung sinabi ni Ian na siya ang solong tagapagmana dahil siya ang biological child. Ayun. Yon. Pero, paulit-ulit namang sinasabi ni Lotlot at ni Matet, wala kaming hinahabol. Oo. Wala kaming inaagaw. Kung ano man ang meron, sa kanya yan. He can have it all. Ayun. Yun ang sinabi niya. Correct. Malinaw yun. Eto na. Nung mamaya pa ang ating superstar, nagpunta ka eh. Yes. Ako kasi hindi ako nakapunta. Opo na eh. Dahil ayokong dumalaw. Ayokong Nakahiga. makitang nakahiga ang idolo ko. Gusto kong alalahanin, yung buhay na buhay pa rin siya. Totoo. Ano ang napansin mo? Ay, makamapansin mo talaga na talagang, alam mo, hindi sila dikit-dikit. Hiwalay. Laging hiwalay. Minsan may pagkakataon na si Ian nagsasalita, yung apat na magkakapatid nasa likod na. Yun din naman ang napansin ng marami sa atin. At kahit si Lotlot naman sinabi niya, noon nga pong lamay, si Ian naman po yung nasa front. Pumupronta Kami talaga. pong apat ay nasa likuran lang. At totoo yun. Oo, ang dami totoo yun. nakapansin noon, di ba? Si Yes. Ian ang may hawak ng mikropono. Oo, at saka- siya ang tumatanggap dun sa mga nakikiramay. Yes. Kung may maghahanap po sa amin, at saka lang po kami pupunta. Ganon ang system. Sinabi ni Lotlot. Totoo, Totoo yun. totoo yun. Tapos na po ang lamay. Naihatid na po sa huling hantungan ang ating superstar. Romel, nakakalungkot itong revelasyon na ito. Siyempre, ang mga naiwanan ng superstar sa bahay na tinirhan nila ni John Rendez, kumpleto. Oo Di ba? naman. Kasi ang tagal niyang tinirhan yun. Oo, at si Jan, umalis na the next day. Umalis na doon sa bahay na tinirhan nila ng superstar. Totoo. Alam mo ba kung anong ginawa ni Ian? Anong ginawa niya? Hindi niya sinabihan ng kanyang mga kapatid, wala siyang sabi-sabi, hinakot po niyang lahat ang gamit ng kanyang ina mula doon sa bahay. Ang punto ko naman kung itinuturing mong mga kapatid at mahal mong kapatid si Lotlot, si Matet, si Kiko at si Kenneth, ano ba naman yung tumawag ka or nakipag-communicate ka sa kanila na, bukas kukunin ko na, hindi naman tatangkasin, bukas pumunta na tayo, kunin na natin ang mga kagamitan ni Mami. Oo. Tayong lahat pumunta doon. Hindi nila alam, walang sinabihan sa kanila na kukunin na pala lahat ni Ian yung mga gamit doon sa bahay. So doon pala mapapansin mo talaga na meron talaga si Ian talagang nag-initial ng lahat-lahat. Oo. Parang ang sakit, di ba? Oo, kasi kung kasi sinasabi yung mga kapatid mo na hindi man lang sinabihan, man lang, mga kapatid. Oo, puntahan nyo. Puntahan na, Oo. sabay-sabay tayo, kunin natin kung ano yung mga gusto natin. Malaya tayo kung anong gusto niya mag-remembrance na iwan ni Ina. Pero kinuha po ni Ian ang lahat ng gamit ng mami nila nang wala silang alam. Ayun. At yun naman kahit hindi naman nagsasalita si Matet at si Lotlot, napakasakit nun. Oo. Kasi magkakapatid kayong nagtuturingan. Correct. Ano ba naman yung samahan nyo ako, pumunta tayong lahat nang makita natin kung ano yung mga nandoon. Oo, man lang sabihan man lang, pumipit man lang, pupunta ako bukas sa bahay, kukunin ko yung mga gamit niya na iwan ni Mama. May mga Samahan ganon. niyo ako. Oo, gusto niyo bang sumama? May mga ganon, yung pahimakas sa mga ganon, okay yun. Tapos may binanggit si Ian na may dinner daw silang magkakapatid. Ayan, isa pa yan. Ayan. Pero parang entrapment, ang sabi niya. Dahil meron palang papipirmahan sa kanya nang hindi siya nakahanda. Hindi siya nakaredy. Yan ang May kwento mga ni abogado na kayo doon, sabi ni Ian. Oo, di yan ba? ang kwento ni Ian. Oo, ipinost niya yun. Oo. Yung entrapment. Kasi nakakaloka yung entrapment, yung parang wala ka nang kawala. Pinagkaisahan Pinagkaisahan ka na, tapos na ang lahat, pipirma ka na lang, wala kang, pero hindi pala ganon. Hindi ganon. Ganito yan. Ang kwento po ni Lotlot, binigyan po kasi ng Senado ng posthumous award ang ating superstar, ang ating national artist, sa pamamagitan ni Senador Jinggoy Estrada. Ayun. Nagkausap na silang magkakapatid even before pumunta pa sila sa Senate. Mamayang gabi, magkikita-kita tayo sa isang restaurant, magdi-dinner tayong lahat. Ayun. Ganon. At meron tayong makakasama doon na makapagpapaliwanag sa atin kung paano ba sisimulan ang isang foundation. Kung paano sisimulan at ano ba mga kailangan para magbuo tayo ng isang foundation. Ang ganda naman Malinaw pala, yun. malinaw naman pala oo. Ang nangyari, nag-imbita rin po si Senador Jinggoy para sa dinner naman sa isang restaurant. So nagpunta na si Matet, si Lotlot, si Kiko. Kenneth at saka si Kiko dun sa restaurant na pinag-usapan nila. Wala pa si Ian. Bigla siyang tumawag. Hindi na ako pupunta dyan kasi nag-iimbita rin si Senator Jinggoy doon sa isang restaurant. Oh, yun. Kasi tumawag daw si Alin Mulak. Tinawagan din si Lotlot. Uy, Lot,
si Senator Jinggoy, iniimbitahan din kayo para magsama-sama kayo for dinner. So pagkatapos sila doon sa restaurant ni Matet, tumuloy sila ngayon doon sa restaurant kung saan na ipinareserve ni Senator Jinggoy. Pagdating nila doon, bababa na raw ng hagdan si Senator Jinggoy. Akyat na kayo doon para makapag-dinner kayo. Pagdating nila, nandun si Ian. So, walang entrapment. Napakalinaw, walang entrapment. Siya ang hindi nagpunta doon sa restaurant dahil mas pinabuti niyang magpunta sa imbitasyon ni Senador Jinggoy. Asan ang entrapment? Eh, bakit sabi niya entrapment? Na para bang tututukan siya ng baril sa ulo at pipirmahan ng isang papel? Kumbaga, parang dokumento? Wala ka nang kawala. Oo. Pirma na ka na lang, walang ganon. Yan po yung nangyari sa sinasabi ni Ian na entrapment. Tungkol naman doon sa ipinost niya yung Zoom meeting. Yung Zoom meeting nila sanang lahat ng magkakapatid na mag-uusap-usap. Ang sabi niya, Matet was there. Sabi niya, alam niya yung tungkol sa foundation. I told them, sabi niya, dun sa kanyang interview. Wala po si Lotlot dun sa Zoom meeting dahil hindi po tungkol sa foundation ang pag-uusapan. Ang gusto po pala ni Ian ay magbuo ng isang stage play tungkol sa tunay na buhay ng superstar. Okay. Ayaw yun ni Matet. Lalong ayaw ni Lotlot, kaya nga siya hindi sumama doon sa Zoom meeting. Dahil para sa kanya, national artist na si Mami. Bakit kailangan pang balikan yung mga kwento? May punto rin naman. Kasi alam mo, Romel, pagka wala yung ibang detalye doon sa mabubuong stage play, Walang sasabihin, bogus to, harang to, bakit wala yung ibang parte Totoo. ng buhay ng superstar? Yun ang iniiwasan ni Lotlot. Tama naman. National artist na eh. Bakit pa? Correct. Yun ang kanya. Kaya dito, hindi niya malaman kung bakit kabaligtaran ang sinasabi ni Ian. Correct. Kaya nga ito si Matet, di ba? Siguro sa bigat na rin ang nadaramdaman niya na para nababaliktad lahat ng mga kwento. Ito yung... Si Lotlot. Oo. Si Lotlot talaga. Matagal na panahon na niya na inaano talaga. Kinikimkim. Kinikimkim itong problemang ito. Hindi lang siya kumikibo. In fact, yung lawyer nga lang niya ang pinagsabi niya na hindi kami after sa mana. Yun ang totoo doon. Anong mana ang pag-uusapan natin? Lupain po doon sa Iriga na malapit sa bundok. Mga niyugan, palayan, at kung ano man po ang naiwan ng superstar. Napakalinaw po ng sinabi ni Lotlot, kanyang lahat yan. He can take it all dahil kanya naman talaga yan bilang biological son. Kung ano man ang naiiwan ni Mami, mga lupain niya sa Bicol, yun lang ang meron siya. Wala namang ibang naiwan ng Mami kung hindi yun. And tanggap naman namin na kung ano ang meron si Mami, kay Ian yan. Walang nanghihingi niyan, walang nangaagaw. Yun. liwanag naman Ganun po pala. ganun po ang nangyari. Kaya hindi natin alam kung ano naman ang pumasok kay Ian, sa utak ni Ian at sinabi niyang, nagmamadali kayo na magbuo agad ng foundation, baka may mauna sa inyo. Oo. Di ba? Parang Kaysa nagkakaroon ng maunahan race. daw. Oo. Di ba? Parang unahan. Ang kwento, kung pakikinggan natin, napakaganda ng pagkakalatag na nag-uusap-usap, kumuha pa sila para maintindihan bago sila bumuo ng isang foundation. Di ba? At saka, pag-usapan ng mga legalidad. Yes. Ano ba ang kailangan? Wala pong entrapment. Ayun. Hindi po kailangan i-entrap si Ian dahil before that, nag-usap-usap na po sila. Hindi tungkol sa foundation. Hindi nga alam ni Matet at ni Lotlot na magkakaroon ng foundation. Yung one person, corporation. Hindi nila alam yan. Di ba sinabi nga ni Ian na alam nila to. Tapos sabi naman nila, wala kaming alam. Hindi talaga sinabi sa kanila. Yung one-person corporation, ang alam nila yung dati pa, yung Nora Cares, yung Nora Honor Foundation, na nagbibigay sila ng ayuda sa mga kababayan nating nangangailangan. Alam nila yon. Pero yung one-person corporation, wala silang alam. Hindi sinabi sa kanila ni Ian. Yun po yun. Napakahaba. Kaya may intindihan po natin kung saan nanggagaling si Lotlot de Leon. Oo. Diba? Correct. Kaya nga, di ba, nagpapatunggisan sila ng mga kung ano-ano. Nagpapalitan na sila ng mga kung ano. Tapos pati mga post na mga cryptic post ni Matet, papansin na rin. Yung Sa pangalawa natin yan. Oo. Okay. Dito naman, dito sa pinag-uusapan natin, yung pumunta si Ian sa bahay ng kanyang ina para hakutin ang lahat ng gamit. Napakasakit na po nun eh. Hindi mo itinuturing na kapatid si Lotlot, si Matet, si Kiko,
at si Kenneth. Kenneth. Kasi hindi mo inimbitahan para pumunta kayong lahat doon at kunin ang mga kagamitan. O doon pa lang pinaramdam mo na kagad na ako lang ang magdidesisyon. Hindi kayo kabila. Hindi kayo kapilang kung anong gawin ko, oo lang kayo kasi ako lang naman talaga ang Okay, legal. tama yung punto mo na yan. At doon naman sa Lamay, babalikan lang natin. Nakita naman natin, nasa likod lang yung apat. Oo. Si Ian naman yung nakapronta. Yes, lagi silang nasa may, di ba na may libreng room? Nandun lagi sila pero sa may room. Nakaipon. Nakaipon sila. Kaya yung pag may darating na bisita, Pag hinanap sila, saka lang sila lalabas. kapag hinahanap, Oo. at saka lang sila sasalubong doon sa Totoo. nakikiramay. Uy, nakita ko yun. Masakit po yun. Naku, masakit yun. Porque ba, ikaw yung biological son, soul heir, yung mga kapatid mo, baliwala na lang. O dapat pinaramdam niya sa apat na kapatid niya na may boses din sila. Malaya silang gawin, ang gusto nilang gawin dahil pare-pareho kayo magkakapatid. Oo. Sana At ganon. kung sana, wala namang ginawa si Lotlot para kay Ian nung nabubuhay pa ang kanilang ina. Ayun Alam na. naman po natin na matagal din tumira si Ian sa bahay noon ni Lotlot nung sila pa ni Monching. Minahal siya ng todo-todo ng kanyang kapatid. Nirespeto siya, itinuring siyang kapatid na sinagot naman ni Ian na, ako rin naman tinuring din naman kitang parang totoong kapatid. May parang totoong kapatid. Oo. Ganon yun. In fact, I still call you ate. Diba? Ate nga ang tawag ko sa'yo. Yun ang sabi niya. Kung mapapansin mo, iba na talaga yung tonohan ng mga pananalitaan nila. Oo. Ito pong inilatag namin ito ay naratibo po ito ni Lotlot de Leon na sinabi po sa inyong lingkod. Si Ian naman, kung meron man siyang gustong ipaliwanag, handa rin naman po kaming makinig. Yan. Dahil pareho naman namin silang nirerespeto sa kanilang mga saloobin. Yes, Yan at ang gusto natin atin. talagang marinig ang dalawang punto para bahala na ang mga tao maghusga kung sino sa kanila ang sasasabi ng Totoo yan. Okay, nilinaw na po natin yan. Kay Matet naman tayo Eto ngayon. na yun. Si Lotlot, seryoso. Yung saloobin ni Lotlot, tumawid sa publiko ng napakaseryoso. Oo. Si Matet, hindi natin kasi maaasahan kahit noon pa na magseryoso. Pabiro. Yes. Di ba? May laman, ha? Yung Malamang biro malamang yung kanya. biro, oo. Katulad yung kumanta siya ng Banal na Aso, Santong Kabayo. Yan. Natatawa ako. May tinuturo siya. Ipinalagay po ng ating mga kababayan na si Ian, yung kanyang itinuturo doon sa video. Yes. Na natatawa ako, hihihihi. Mm-mm. Ganon. Pupwedeng oo, pupwedeng hindi. Pero mas malamang yung nag-iisip na oo. Totoo. Dahil meron na nga iringan Yes. May At- distansya na At saka kung babalik lang mo yung mga kwento, Stop telling lies. O, diba? Yun na Especially to my dad. O, may mga Oh. ganon. So, Oo. isipin mo, Santong Kabayo, ano ba yun? Yung ganon. Tapos, eto na. Dahil doon, binash ng binash si Matet at si Lotlot. Mga bastos kayo, wala kayong utang na loob. Palibhasa, mga ampon lang kayo. Ayan na naman. Mga ampunera, magkakaroon din kayo ng panahon. Gagabaan kayo. Grabe. Mga ganon. Oo. Kung ano-anong salita na dinidikit sa kanilang pangalan. Ngayon si Matet, nag-post. Ano ang sabi niya? Sa palagay mo, deserve namin ito. Oo. Diba? Ayan. Yang mukha kaming grabe yung sinabi ni Matet. Hindi ko makaya. Samantalang alam mo namang kung anong klaseng tao kami. Pinatutungkol niya yan kay Ian. Ian. Kasi Kay sa- Ian yan. Dahil sabi niya, deserve ba namin ito? Sana hindi mo to ini-enjoy. Kasi hindi nga sumasagot si Ian. O parang hinahayaan niya na lang. Hinahayaan ayan, lang niya, kita nyo, binabas kayo Ay, ngayon. oo. Sinasabihan kayo ng pokpok, bastos, maldita, walang utang na loob. Lahat At galit na galit si Matet. Dahil ang mga nakikisaw-saw dito ay yung mga bashers na ngayong panahon lang. Correct. Hinahanap natin dito ang pakikisali ng mga tunay na Noranians. Yung tunay na Wala. kakalam, Yung wala. malalim ang mga alam. Wala po. Dahil ngayon nga naman, ang mga bashers ngayon ay para rin pong mga langgam. Ayan. Di ba? Kung nasaan ang asukal, doon sila tumatambay. Oo, nagkukumpulan kung ano yung mainit na issue kahit hindi nila alam yun. Basta makapasok Oo. lang sila doon. Laban. Doon galit na galit si Matet. Ang sabi niya, bakit may alam kayo sa buhay namin? Totoo yun. Alam niyo ba ang pinagdaanan namin? Sabi din niya kay Ian, yung kuya niya, may quotation, ayan na. sana sinabi mo rin ang mga pagkakamali mo. Ayan na. Sana hindi mo ine-enjoy ito. Kasi ang sakit niya, no? Sa palagay mo, deserve namin to. Di ba? O kasi feeling nila kawawang-kawawa na yung sinasabi ng wala nang mana, wala pang, alam mo yun, tapos pinagkakaisa-isahan pa, wala silang boses para Mga bastos, sa diba? Ganun. Ang ibig sabihin ni Matet yan, kilala mo naman kami. Matagal naman tayo nagturingan na magkakapatid. Kilala mo kami. Pero bakit parang nananahimik ka lang?
at hindi ka nagsasalita. Huwag mo nang kontrahin yung mga sinasabi ng mga bashers. Magpaliwanag ka man lang. Correct. Para matigil ang mga bashers na umaarya sa mga kapatid mo. O, wala kayong alam, Wala, di ba? oo, totoo. Parang ganon. Kaso hindi nagsasalita si Ian, kaya sabi niya, sana hindi mo ine-enjoy ito. Ganon lang yon. Nakakaano talaga si Matet, pag itong batang ito ay naano din, tumodo din, ay mas marami itong masasabi. I'm sure. Masyadong marami siyang masasabi. Kasi marami pa tayong kwentong, di ba? Marami pa tayong kwento na hindi pa natin nasasabi kasi Marami pa. May pinagpaalam ako kay Balot. Oh, di ba? Sabi ko, anak, gusto mo bang salatin ko yung isang issue nung mga bata pa kayo? May binanggit ako na isang hindi alam ng publiko, pero totoong naganap. Sabi niya, tita, wag na po, hindi na po kailangan. Tignan mo. Na mayapa na po si mami, wala na po si mami, nasa kabilang buhay na po siya, hindi na po kailangan. Galing. Pero kung yon maipapaliwanag natin, makikita ng mga bashers na ito, hindi naman pala beto process lang ang pinagdaanan nitong mga sinasabi niyong ampon Ayun sa na. piling ng isang Nora Honor. Yun yon. Okay? Ay, naku. Alam niyo po, sigurado naghihintay kayo ng kakanta. Sa pagkakataon pong ito, ang pakakantahin ko po ay si Romel Chica. At totoo pong kanta ang gagawin niya. Hindi po siya sintonado. Kasi nag-aano kayo kay Wendell, bakit gano'n? Hindi niya makuha yung lyrics. Hindi pa niya makuhang ang melody. Birahin mo to, Romel. Eto po, pasensya na po Sana po tumawid po ako sa inyo. Nandito ako, umiibig sa'yo, kahit na nagdurugo ang puso. Kung sakaling iwanan ka niya, huwag kang mag-alala. May nagmamahal sa'yo, nandito ako. May cambio pa yan. Ituloy mo. Oh, nandito ako, umiibig sa'yo, kahit na nagdurugo ang puso. Kung sakaling iwanan ka niya, huwag kang mag-alala. May nagmamahal sa'yo, nandito ako. Galing! Singeries! Ang galing-galing mo. Ay, teka naman. Ayan po, wala po siyang binabasang lyrics Wala po, talaga. At saka yung tono, sakto. Ikararangal ka ni Ogie Alcacid. Ay, Oo. mabikininin. Alam mo naman, di ba? Idol! At yan pong na yan, aawitin na yan, inihahandog po namin syempre pa kay Tito Manny Garcia at kay Tita Norsky. Tito Manny, mula sa puso po namin ni Romel, ni Wendell, ni Direk Tom, at ng buong produksyon, sobrang salamat po sa ibinibigay niyong tiwala, oras at pagmamahal dito sa SNN. Sobrang salamat po, Tito Manny Garcia. At syempre, si Wating-Wating ng London, wala ka na irereklamo sa tono at sa lyrics. Si Miss Nags ng Belgium, ang mga Tala Girls, Iram Lia, Lulumalig at Rona Gairiel. At dito sa ating bayan, Direk Franny Zamora. Pasok na pasok ba si Romel? Ay, naku, pasensya na. Randy Balaguer, ano Anong ba? masasabi mo? Jamie Dasha, Tita Nene Olanday, Nako Dims Ignacio ng Singapore, Oo. sigurado tuwan-tuwa ka. Dan Clavesillas, kayo pong lahat ng mga SNNers, siguradong tuwan-tuwa kayo. Tamang liriko, tamang tono, equals Romel Chica. Gaison Magdadaro! Yan. Ba yan? Tita Isa Pet Market. Sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino ba yan? yan? Ito naman ang ating blind item naman talaga. Siyempre, kapag nagsisimula ka sa industriya, marami kang mga bagay-bagay na hindi ka pa aware. Okay. Diba? Siyempre, dahil nagsisimula kayo, may mga makasama ka na nakasama mo sa isang teleserye. Lalo kung pinagko-compete kayo. Oo, kasi siyempre sa isang teleserye may bida, may kontrabida. Siyempre, eto na ngayon. Yung si kontrabida, parang yung bida, parang hindi niya matanggap na yun ang bida. Okay. Oo, okay. kasi parang sinasabi niya na parang ganito daw sinasabi nung kontrabida. Naku, parang sisikat yan eh. Ang liit-liit. Liit-liit, maputi lang naman. Samantalang kasi siya, mas matangkad May- siyang, oo. may katangkaran. May height. At saka mahusay din talaga ito si kontrabida. Yun ang lagi sinasabi niya. Naku, siyempre kompetisyon yan, di ba? Mas magaling na, mas magaling ako dyan, mas maganda ako dyan. Maputi lang yun eh, liit naman. Mas magaling ako umarte. Oo, may mga ganun siya. Siyempre, hindi naman natin kasi ito yung mga, ano lang to parang
Yung sinasabi mo lang sa sarili, pinalalakas mo lang siguro yung loob mo na kasi ang role mo nga, hindi ka bida, ikaw yung kontrabida, kaaway ng bida. Oo. At saka yun yung panahon na magkakompetisyon sila eh. Di ba? Magkakompetisyon talaga. At saka kailangan talaga sa isang teleserye may competition para pagaling. Hindi, bilang mga artista, Isa pa yun. magkakompetensya talaga sila. Totoo. Hindi lang sa mga roles, di ba? Oo. Eto na ngayon, sunod-sunod na naging bida yung maliit na maputi lang. Oo, ngayon yung isa, super kontrabida siya. Kahit na magbida siya, kontrabida pa rin Ang tingin sa dating kanya. niya. Oo. Alam mo, yung mga salitang ganon, nakakarating yun eh. Kahit malayo pa pinagsabihan mo, makakarating pa rin doon sa sinisiraan mo. Oo, kasi lalo na pag mini-makeupan ka, ibang, siyempre, pag mini-makeup artist, na may katabi ka, ayun ako, alam mo man, gusto ko maliit naman yun. Gumagano ka. Siyempre, yung makeup artist, Yung pa namang ugali nitong kontrabidang to, parang anything she can say, ano? oo, kasi ano mo yun, atong talagang babaitang ita talagang strong talaga ang personality nito. Oo. Strong din yung face niya. Oo, kaya, Ang kontrabida talaga. pero mahusay ito ha, in fairness. Mahusay siya. Mahusay. Magaling siyang kontrabida. Pero magaling na bida yung maliit na maputi. Oo. At ngayon, napakalayo na ng kanyang nararating. Kaya ngayon, bida pa rin Oo. talaga siya. Okay. Oo. So, dalawa po ito ha. Dalawa itong mga artistang babae na ating tinutukoy. Yung maliit na maputi, kapangalan niya ay isang manika na mamahalin. Ay, ang Oo. dali niyan ha. Ay, yung iyo. Basta, yung kontrabida. Hindi to si Larry. Uy! Ano ka ba? Ano, Larry? Ang layo! Ang layo! Mali pala ako doon. Sana sinabi mo na lang, hindi siya si Kylie. Padilla yon. Ayun, oo. Hindi siya si Kylie. Padilla yon. Dagdag pa ng isang syllable. Oo. Di ba? Parang ganon. Ay, basta. Sigurado yan. Napakarami na po namin ibinigay. Ano yun? Larry mo ka dyan. Alcala yun. Alcan. Nako, ang dami na po namin ibinigay na clue. Sigurado po wala na sa inyo ngayon ang mauupo sa row 4. Nakatabi ang mabantot na basurahan at walang Electric fan. Kaya naman. Mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share, at pakisama rin pang Romel Chica Vlog. So, maraming salamat po. At, syempre, don't skip. Huwag pong mag-i-skip. At, syempre, mag-subscribe po kayo sa Showbiz Now na official sa aming TikTok. At saka, simulan nyo po at tapusin. Yes, Diba? importante po yun Oo. ang tapusin. Mahalaga po para sa aming produksyon ang inyong pagsubaybay ng buuan. Totoo. Di ba naman? Totoo. Alam mo, Romel, ang galing mo kumanta. Sobra. Umpisahan mo nga bago tayo magtapos. Hanggang sa una. Mayroon akong Nais malaman, maaari bang magtanong? Ayun! Kanta ni Rebo yan, nung bata pa si Rebo. totoo. Ang nandito ako ay kanta ng bayan, lalo na mga Ay, bata. yes! Di ba naman? Romel, maraming salamat Salamat, sa'yo. Nana. Nais ko munang pasalamatan bago tayo magtapos ang aking best friend, Yes. Tita R.C. Hernandez ng Twin Princess Gems. Diyan po sa Green Hills, Shopsville. At syempre, meron din po silang jewelry store sa Marriott Hotel sa Manila. Tita R.C., maraming salamat. At maraming salamat po sa inyong lahat mga kachika naming mahal dito at sa iba't ibang bansa. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Yung pong oras na ibinibigay nyo sa amin, hindi nga po namin alam kung paano namin maibabalik sa inyo. Sobrang salamat po. Hanggang sa susunod na sultada po ng inyong programa, aming programa, ito po ang Showbiz Now Na! Maraming salamat po. Nandito ako, umiibig sa'yo. Kahit na nagdurugo. Okay na. Okay na. Ang mainit na chika! Ang mga walang prenong intriga. Ang mga pinagpipistahang kontrobersiya. Tungkol sa kanya, tutok na dito lang sa Showbiz Now Na!